Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa at kapayapaan at ang kandila ng galak. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Disclaimer lang po, no? Wala ho akong pinapanigang political party. At hindi rin ho piyesta ni Hello Kitty ngayon. No? Pag Gaudete Sunday po talaga, ang suot ng pari ay kulay pink. No? So, yung iba dyan naka-pink din. No? May tanong, masaya ka ba? Or better yet, maligaya ka ba? Marami magsasabing, opo, Father, maligaya ako. Di nga. Alam niyo po kasi napakadali sa ating pananalita na pagpalitin or i-interchange ang salitang maligaya at ang salitang masaya. Just as we interchange joy and happy. But let me remind you that joy is not synonymous with happy. Neither is masaya synonymous with maligaya. Si ligaya lang po ang tunay na maligaya, no? Dahil pangalan niya na yon, wala na tayong choice. Pero bakit ko nga po ba sinasabing hindi sila magkasing kahulugan? Kasi po, pag sinabi nating masaya, a happy person or a masayang tao is consistently positive and consistently looking at what is pleasurable in life. Parating masaya, parating positive. Pero sabi nga ng isang lyrics ng narinig kong kanta recently, if you do not experience sadness, your life is not fulfilled. Ang problema po ng masaya o ng happy, it only looks at the other side of life. Pero ang problema po, if you want a whole picture, it is not always bright and sunny. If you want a whole picture, it is not always colorful. There are times that it will be dull. There are times that it will be dark. There are shades and shadows. Doon po pumapasok ang ibig sabihin ng salitang joy or maligaya. Because when you talk about joy at maligaya, to be joyful means that you have a positive sense of the balance of life. Uulitin ko po, a positive sense of the balance of life. Ano po ba yung ibig sabihin ng balanse? Ibig sabihin, dumating man ang unos, o maging maaraw man ang panahon, you make a sense of what's happening. Dumating man ang pagsubok, o dumating man ang kaluwagan sa buhay, you make a sense of what's around you.
You have a positive balance of shades and darkness, of light and brightness. Napapagsama mo siya. At nauunawaan mo na ang pagsasama ng dalawang bagay na ito ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Kaya nga doon sa kanta kanina o lyrics, fulfilled. Kaya ang susunod na tanong, fulfilled ka ba? Kasi kung puro lang masaya, at pag dumating ang malungkot, na-depress ka, hindi ka fulfilled. Kung nakukuha mo ngayon ang gusto mo at bandang huli, nawala lahat sa iyo, at para kang pinagsakluban ng langit at lupa, hindi ka fulfilled. Kung dati sikat ka, nasa mataas na posisyon sa iyong trabaho, tandaan niyo po, pagdating mo ng 65, retired ka na rin. Yung iba, doon pumapasok ang self-doubt. Many people are afraid of retirement. Bakit? Kasi nandun nila nakita yung fulfillment daw ng buhay nila. Which should not be. Because if you look at it that way, you do not have a positive balance of life. Kaya nga ang tanong sa atin, ano ba ang ibig sabihin ng maging maligaya? Ano ba yung ibig sabihin na nababalansin natin ang mga mabubuti at mga di gaano mabuting pangyayari sa buhay natin? Ano ba ang ibig sabihin na ang liwanag at ang anino sa karanasan natin ay nagkakaroon ng kahulugang magbibigay ng lalim sa ating pagkatao? Kaya siguro ang mas magandang pagnilayan ngayon, ano bang ibig sabihin ng maging maligaya? Total, nandun si Ligaya sa likod. Tanungin nga natin, Ligaya! Paano ba maging maligaya? Nakatawa lang din si Ligaya. 3 punto na pwede nating pagnilayan. Una, we can find joy when we see the promise of God fulfilled. Father, ano po? Katuparan o makita mong natutupad ang pangako ng Diyos? Hindi ba sinabi mo na ang katuparan ng pangako ng Diyos is nasa end of time, nasa end of the world? Ibig sabihin po ba maging end of the world na? Sana nga. Pero dito po natin dapat maunawaan na ang paghahari ng Diyos is a unique phenomenon. Bakit unique? Kasi sasabihin ng mga theologians, it is here but not yet. Ha? Narito na, pero wala pa? Paano narito na? Kapag nakakahanap ka ng solusyon sa problema mo, kapag nakakaranas ka ng mga bagay na nagsasabi sa iyong may pag-asa, kapag nakakakita ka o kapag nasisilayan mo ang mukha ng Diyos sa iyong kapwa, at kapag nakikita nating nananaig ang kabutihan, God's kingdom is here. Sige nga, tingnan natin kung narito nga ang paghahari ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan niyo po yung katabi niyo, wag akong tingnan niyo. Baka iba makita niyo. O, tingnan niyo po yung katabi niyo. Ay. Dahil ang kasunod na tanong dyan, can you see God in him? Can you see God in her? Ito yung kaaway ko.
Ito yung chismosa eh. Pagtingin mo sa harap, ay, yan yung nagpabarangay sa akin last week. Every time we have a sense of what is good and what is fullness of life, God's kingdom is among us. But not yet. Bakit not yet? Sino po dito ang hanggang ngayon ay maganda pa rin? Mas maganda ka ba ngayon o mas maganda ka nung bata ka? Sino po ang mga may HIV dyan? HIV, Father, oo, hair is vanishing. Sino po ang mas dumami ang linya sa mukha ngayong taon? Wrinkles. At minsan may problema. Minsan may kalungkutan. Minsan may papanaw. May mga pagsubok na parang ang hirap lusutan. Not yet. Because sabi nga ni St. Paul o ni San Pablo, along with the rest of creation, we are bound to that futility so that we may look at the kingdom of God. Pero habang nakikita natin, bumabalanse ang lahat ng ito. Ang kabutihan at ang kahinaan ng tao na nagtutunggali, lalong-lalo na sa simbahan, kung saan marami tayong makasalanan and yet the church is standing firm. God's kingdom is here, but not yet. Kasi nandun pa sa proseso ng pagdating ang paghahari ng Diyos. Nandun pa sa punto kung saan tayo'y hinupubog ng Diyos. Nandoon pa sa punto kung saan tayo'y unti-unting tinuturuan ng Diyos na lumalim sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Pangalawang punto, when you advance in knowledge, or rather, I would rather put the second word first, when you advance in wisdom and knowledge. Ano po ba yung ibig sabihin na ikay umuunlad sa iyong karunungan at sa kaalaman? Lagi ko pong sinasabi, lahat ng tao maalam, pero hindi lahat ng tao marunong. Kasi ang information nandyan lang sa internet. But you have to discern which information is true and which information is false. Kaya lahat tayo maraming alam. Kung yung ang kusinera ko na hindi naman nakatungtong masyado sa Chinese restaurant, nakapagluto ng inutos ko sa kanyang menu na pang Chinese. Sabi niya, masarap pala. Oo naman. Basta sundin mo yung instruction dun sa pinanood mo. Ibig sabihin, ang kaalaman is always there. Marami tayong pwedeng malaman. Makinig ka sa nagsasalita. Magbasa ka ng mga nakasulat. Marami kang pwedeng maging alam. At anong isang bagay na sinasabi sa atin ng mga kaalamang ito? Magalak ka. Kasi mayroon kang angking talino. Pero sinasabi ko din sa inyo, kung ang alam mo'y nananatiling alam, hindi ka talaga matalino. Dahil ang tunay na talino ay alam gawing karunungan ang iyong mga nalalaman. Knowledge must ultimately reach you to gain wisdom. Kasi ang wisdom, it is application of what you know and it is an expansion of experience.
Kaya ang tunay na marunong, nag-iisip. Ang tunay na marunong, nakikiramdam. Ang tunay na marunong, hindi nagiging padalos-dalos. At paano tayo dinudulutan ng kasiyahan ng ating karunungan o ng kaligayahan? Because a person who is wise gathers experiences. Diba sabi nga, don't just collect pictures. Gather experiences. Gather memories. Bakit? Kasi itong mga karanasan na ito, itong mga alaalang ito yung magdadala sa atin sa pagbabalanse ng ating buhay. Bakit noong araw wala namang mental health issues? Bakit noong araw wala namang mga counseling? Bakit nung araw, kung bambuhin tayo ng magulang natin, di ba? Tukod ng bintana, automatic nagiging chocolate. But look at us. We're strong. We have disposition. We have a strong sense of direction. Because our parents taught us to not just gather knowledge, but make knowledge wisdom. Diba, laging sasabihin ng nanay mo noon, kailan ka matututo? Hindi natin tingsong ang kanta ni Gary Valenciano. Ano ba yung tingsong ni Gary Valenciano? Di na natuto. And when we advance in wisdom, we also advance in fulfillment and joy. Kasi kahit sa pinakamadaling na pagkakataon at sa mga pinakapusikit na karanasan, nakikita ng taong marunong na may liwanag. Kahit anong pangit ng pangyayari, nakikita ng taong marunong may itinuturo ang Diyos. At masasabi mo pa sa iyong magulang, kung hindi mo ako pinalo noon, Nay, hindi ako magtitino at hindi ko mararating ang pinatatayuan ko ngayon. I bet you, sino ang teacher na pinakamas naaalala mo? Yung mabait o yung nangurot ng singit mo? Pero dahil nakurot ka, anong narating mo? Nagtino ka at naging mas responsable ka sa buhay. To advance in wisdom and knowledge. Panguli, ito po, very basic. To enjoy the simple things in life. Kasi ang problema po ng marami sa atin, we have been clouded by our problems. We have been clouded by our misery. Hindi na tayo marunong maging maligaya sa mga simpleng bagay sa buhay. Minsan may nagtanong, bakit mas masarap ang kape rito? Sabi ko minsan, nasa pagtitimpla ng kape yan. Pero mas madalas, nasa kung sino ang kasama mong magkape. Agree or disagree? Yon. Kaya po pag magkakape kayo, huwag kayong magkape kasama ng taong kinabubusitan nyo. Ay talagang walang lasa ang kape. Pero pag nagkape ka, kahit wala pang creamer yan at walang asukal, pero kasama mo yung taong
kaututan ng dila mo, ka-wavelength ng utak mo, mas masarap ang kape. Kasi hindi lang yan sa kape, kundi dun sa kasama mong mag-kape. When you are with friends, when you are with people who understands you, when you are with people who truly emulate what it means to love, nagiging mas masarap ang karanasan. Minsan, kahit kanin at asin lang, bakit mas nakakabusog kaysa yung hinainan ka ng masasarap na pagkain na parang hindi man sumayad sa sikmura mo yung kinain mo? Kasi minsan kahit simple ang pagkain, kung masaya ang kwentuhan tungkol sa buhay ng iba, joke lang. Kung kasama mo ang mga taong mahal mo, mas masarap ang kain. You know, one thing personally that I treasure in my experience as a priest, hindi ko na lang babanggitin kung sino yung pari. But when this priest, mentor priest, showed me ano yung ibig sabihin ng maging magkaut-utang dila. Ano yung ibig sabihin ng magkaunawaan? Dahil nung isang beses aking hindi malilimutang karanasan, hanggang ngayon naman pag nagsama talaga kami, nagtanghalian kami ng alas 12 ng tanghali. Inabutan na kami ng merienda sa mesa. Yung kusinera namin nakaganyan na. Bakit? Kasi hindi niya pa mahugasan yung pinagkainan namin. Dahil nandun pa kami alas 3 ng hapon. Hindi pa kami tapos magkwentuhan. But I tell you, simple as the food may be, ang sarap ng tanghaliang yun. Because I was with a person who understands me and I understand as well. Kaya wala yan sa sarap ng kape. Nasa kasamang magkape. Kaya mamaya, pag nag-almusal kayo, siguraduhin yung kasama nyong mag-almusal ay yung taong magpapasarap sa almusal. Kahit champurado tuyo lang yan, mas masarap pag ang kasama mo ay nakauunawa sa iyo. Maligaya ka ba? Fulfilled ka ba? Nawa ang ating maging kapaskuhan ay tunay na maging mas makahulugan ngayong taon. Amen.